Nabuo ang Pilipinas sa dugo't pawis ng mga Pilipino. Nakasulat sa kasaysayan ang pagtatatag ng isang bansang malaya mula sa kagitingan ng dakilang lahing Pilipino. Ngunit sa panahong nananatiling puno ng hidwaan at karahasan, tunay nga bang malaya ang Pilipinas? Malalim nang nakabaon ang pangil ng ideolohiyang komunista sa bansa. Mahigit 5 dekada nang namumugad ang CPP-NPA sa Pilipinas. Sa mga taong ito, nagparami at nagpalaganap ang mga makakaliwang grupo hanggang sa naitatak na ang bakas ng kanilang mapanganib na filosofiya sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kaya't minabuti ngayon ng pamahalaan at militar ang mahigting na pagtugi sa ugat ng rebelyon at nakamit ito sa paglipat ng focus ng laban sa mga lokal na komunidad na pangunahing biktima ng mapaninlang na pakikibaka. Sa mga nakaraang buwan, iba't ibang mga rehiyon at probinsya sa bansa ang nakitaan ng pagtindi ng labanan sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang puwersa. Isa na rito ang isla ng Mindoro. Sa katimugang Luzon, matatagpuan ang isla ng Mindoro. Bahagi ng Region 4B, ang islang ito ay binubuo ng dalawang lalawigan, ang Oriental Mindoro at ang Occidental Mindoro. Tulad ng maraming lugar sa Pilipinas, nabiyayaan ng isla ng mga natatanging likas na yaman. Dito makikita mga mahabang dalampasigan at malalawak na lupain at kabundukang nababalot ng mga makakapal na puno, mga katangian ng lugar na madaling pagkutaan ng mga armadong NPA. Before, I would admit that talagang malakas ang NPA before in the 1980s and 90s. Pero after that kasi, I was also instrumental in inviting the Philippine Army to come to Mindoro. Kasi dating walang army dito sa amin. But dahil nakikita namin na yung insurgency ay talagang lumalala dito sa probinsya, kami, kasama sila Mayor Muloy and aming mga mayors, we met and we decided to appeal to the government to send troops, the Philippine Army, to Occidental Mindoro. Sa pagdating ng militar, unti-unting naharap ang suliranin sa insureksyon ng isla. Gayunpaman, hindi naging madali ang laban ng mga kasundaluhan. Sa maraming taong pagtatago sa isla, nakapag-ipon ng lakas ang mga komunista na tila wala ng pag-asa pang magapi ang mga ito. Mindoro was the priority front in the country during that time because malakas nga yung kilusan ng kaliwa dito. Particularly, specifically itong NPA, yung armadong pakikibaka nila. Kumpiyansa naman ng militar na kanilang nagagampanan ang mga tungkulin na nakapagpahina sa puwersa ng NPA. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang operasyon ng Philippine Army sa lugar. Sa isang pahayag ni SOLCOM Commander Lieutenant General Antonio Parlade noong Enero ngayong taon, kanyang isinaad ng Mindoro ang magiging sentro ng kampanya laban sa mga komunista. Aktibo pa rin ang mga NPA kasi sa Mindoro. Mapapatunayan ito ng mga nangyayaring pang-aambush sa isla. Isa na rito ang naganap noong nakaraang Mayo lang kung saan 3 pulis ang napatay. Ang 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang isa sa malalaking hukbong kasalukuyang nagbabantay ng seguridad sa isla ng Mindoro. At sa panahon ngayong nagimbal ang taong bayan sa muling pag-aasik ng New People's Army, isang malaking tanong sa isipan ng marami kung hanggang saan ang kakayahan ng militar na pangalagaan ang kaligtasan ng mga sibilyan. Ang buong isla ay meron lang isang brigade. Why is that? Sa laki ng lawak ng nasasakupan mo. For so long a time na medyo lahat kasi yung ibang mga brigade, I believe nag-distribute sa Mindanao ngayon, no? So, dito talaga, ang mga ilang years na rin na talaga isa lang talaga ang nagkakonstant na brigade dito sa Mindoro, no? And we have right now, 2 batalyon din under me. Itong 4th ID at saka yung 76 ID. During our interviews in the field, napag-alaman ko na isa daw sa faktor bakit lumakas at dumami ang NPA is kukunti lang mga sundalo. How do you answer that, sir? Tine-trace back ko nga yung mga brief history ng dito. Dati kasi PNP lang yata na-assign dito. So, but way back then, medyo makapal ang mga NPA dito. Kaya nakita nila na mukhang kailangan i-address nila itong mga problem dito sa Mindoro.
if you can remember, nandito na-assign si General Parpalanden. Nung nag-start siya na mag-command dito, sa brigade, medyo nag-start na rin mag-mellow down yung mga kalaban, no? Hindi pala si General Parparan dito ang inassign eh. Hindi Iba bumaba. siguro yung approach, no? Okay. Iba yung approach sa campaign niya. Medyo talagang si Sir, iba yung siguro iba yung dating, no? So, may mga nagsasabi naman na they appreciated yung yung style ni Sir. Pero ding iba to now, may mga nagko-comment din, but naririnig ko naman na majority naman na nasasabi na iba rin yung malaki ang ibinaba ng kalaban dito nung umupo siya dito. So, ibig sabihin, sir, you have to maintain that level of accomplishment sa General Parparan dito. Yeah, that's right. Yung mga lahat ng games na nagawa niya at yung mga sumunod pa ng mga commanders dito, talagang kailangan natin na i-maintain, no? Para hindi na tayo bumalik sa mga dating situation. We saw the NPA forces rising in the years 2015 to 2016, something like that. Nung mga years na yan, sir, ilan yung guerrilla fronts ng NPA? Gaano sila kalakas? Sino ba nagsusupply ng armas nila? At bakit may mga masa talaga na merong nakukumbin sila at nagsumusuporta sa kanila? Itong naabutan na natin na front dito is meron tayong dalawa. I think there was It started some when? platoon. 2016 nga, mga ganyan, no? Okay. Tapos sa SRMA 4D, yung ngayon, some Regional Military Area 4D, kaya ang tawag dito dati is Islacom. At itong mga front dito na dalawa, marami pa to before, no? I think, if I'm not mistaken, more or less mga 300 pag i-total mo sila lahat. But now, sa aming record, nasa 100 plus na lang to. No, na iniipababa na to. Talking about sa mga firearms, mga support, siyempre, obviously, sa mga document naman na recover natin, karamihan, yung mga politicians, hindi na rin may iwasan. Really? Mga businesses. 2016 yan, sir, ha? Yes, typically ito naman yung mga nilalapitan talaga nila at tinitreat nila. Mga extortion activities nila. Kasama na yung mga contractors. Nung kasagsagan na malakas sila, marami silang mga Sparrow unit na nag-ooperate. Medyo takot talaga ang business. Hindi pa natin na-gain yung trust ng mga tao sa atin. I-clarify lang natin yun, sir. You said there were politicians who are supporting them. Supporting in the sense that na-extort sila ng mga NPA or more of yung campaign, yan. Okay. At yung ibang mga politicians ay alam natin may mga negosyo. Di ba? May mga negosyo. So pag nagpapadala ang kalaban ng mga extortion na letter, so ang perception natin talaga ay may iba sa kanila. And yun naman ang sinasabi rin ng mga former rebels. Admittedly, sa mga former rebels, even at the top level na talagang nilalapitan nila yung ibang mga politicians. Throughout the country, ang Region 4, A and B, isa yan sa mga talagang nasa limelight because of the NPA's presence. So, what is so unique in your approach compared to the other AORs in the Region 4, B and A, na dito, parang may iba kayong strategy because this is an island? Ang may advantage, disadvantage, no? Dito sa isla kasi, ang advantage dito ay nakukulong sila kung maganda yung approach natin, strategy natin. At saka kung may available tayo ng mga sufficient asset. Okay. Kasi ang mga kalaban natin gumagamit din ng mga vessels. But dito sa isla naman, kung i-apply lang natin yung mga ibang mga line of effort natin. Pero very important dito, yung disiplina ng sundalo natin. Importante yan. Kasi for so long a time, lagi yan ang, di ba? Ginagamit nila yung abuses ng sundalo natin sa human rights. Pero ngayon, hindi ka na makakita ng abusadong sundalo ito. So, initial approach yun. Alam natin na yung mga kalaban ay meron silang mga communities na pinapasukan, lalo na kung may mga issues. Okay. So, ina-identify natin yon. Tinitingnan natin kung saan talaga yung mga community na targeted nila. Itong usually naman ay ito yung nasa GIDA, no? Geographically isolated and That's the disadvantaged reason, area. sir, why I am so
interested to know. Kasi pag island ka, mahirap kang maabot ng news and information, no? Hindi kagaya dun sa mainland Luzon na pwedeng kaagad na i-inform yung education sa mga tao, kahit sa liblib na lugar, may daan. Dito sa Eastland nyo, how difficult is it na marami pa tayong mga tribes, mga katutubo na mahirap abutin yung lugar nila kasi wala tayong mga daan, kulang sa magandang daan. Tama ka dyan. Peculiar nga dito sa island ng Mindoro, yung mga presence ng tribal group, no? 8 tribal groups ang existing dito, no? At saka as of 2015 na survey, mga around 250,000 ito, no? So ngayon nga, dahil nga sa social media, maganda rin, nai-inform kagad natin yung mga tao rito. Pero yung mga katutubo, yung mga mangyan, medyo napuputol tayo doon, no? Kaya tama ka na ito yung isang objective namin na talagang i-heighten yung awareness nila. Itong mga education. Pero very sensitive sila. Kailangan medyo culturally sensitive din tayo. So hindi dahan-dahan ang pag-approach namin sa kanila. Kasi pwedeng maging issue. So you're talking about cultural sensitivities. Do you have that training to your soldiers na kailangan itong gawin natin, baka mas makasakit tayo at hindi natin sila ma-convince? How careful are you in that aspect? Very careful po kami talaga, no? Kaya kami nag-i-invite from NCIP, no? At tinatanong namin kung ano yung mga culture nila kailangang iwasan namin, ano yung mga ginagawa nila, kasi very sensitive nga, no? So bago kami nag-approach doon, inaalam muna namin lahat yan, no? Tapos pag nandun na rin kami sa community, we see to it na hindi kami nag-introduce ng changes doon. Kailangan i-consult namin yung mga elders nila. Tapos pag na-open up namin, in the presence din ng mga NCIP, ng mga other from the government representation, from the government representative, tinatanong namin kung okay ba to hindi at saka ano yung mga gusto nila. The moment na medyo okay sa kanila, no, ito at nakita nila yung benefit at sincerity ng government natin at gusto nilang i-apply, then we requested for them to put it into writing. Mayroon resolution sila para meron din kaming safeguard din, no? At so yun yung mga process natin. Hindi natin basta binabago yung kultura without approving. So since you've opened up about the IPs, tanong ko, you said there are about 150,000 150,000. IPs now in Mindoro. But I was so intrigued. Majority daw, pag nakakita ng sundalo, natatakot. Sasagutin po yan, Jer Villarreal, pagkatapos po ng ilang paalala. Magandang gabi, Pilipinas!